welcome to my channel, The Love Tita Heart, the channel for the non-stop followers of Alden and Maine. We will serve as voice for those who cannot express their feelings for Aldab. Kamusta po kayo mga ka-non-stop? Good day po sa inyong lahat. Bago po tayo tumungo sa kaganapan kay Alden and Maine, please subscribe and hit the notification bell para ma-notify po kayo sa mga bagong video na i-upload ko. Salamat po! Happy Heart mga ka-Aldab! Last Tuesday, June 3, 2025, isang masaya at magandang umaga ng panibagong paramdam galing kay Hubby Alden. Alden is wearing yellow again, ang kulay na nag-uugnay sa phenomenal couple, Alden and Maine. Mahalaga ang kulay na ito kay Alden dahil paboritong kulay ito ni Wifey Maine. Kaya naman sa dalawang Colnago B4RS na bike ni Alden na nagkakahalaga ng milyon, ang isa ay kulay yellow. Kaya naman Friday morning, yellow bike naman ang dala ni Alden. Friday morning bike sa Buso-Buso, Antipolo City, Rizal. Kasama si Marlene, ang coach sa gym ni Alden at ang ilan sa mga bagong friends niya sa pagbabike. At sa larawan na ito, kasama si Ayon Perez at si Mama Ten. Maaaring kapag malayuan ang biyahe ni Alden, nakaalalay si Mama Ten sakay ng Mitsubishi. Matagal nang kasama ni Alden si Mama Ten bilang PA niya, simulat sa pool. Pero matatandaan sa isang tagpo sa Itbulaga na sinasabihan pa rin ni Mengay si Mama Ten na huwag pababayaan si Tisoy para sa kanya. Kaya naman matatandaan din na si Mama Ten din nang umaalalay kay Damon Matthew sa set ng Family of Two na todo paypay sa napakagwapong bata na kamukha ni Baby Teo or Baby Sep, ang panganay na anak nila Mengay and Tisoy. And speaking of anak, ating balikan ng ilang larawan ni May. Nakita ang pagbubuntis nito na suot ang paboritong kulay, ang yellow. Sobrang halata na ang baby bump ni Mengay sa mga larawan na ito. Binabalikan natin ang mga larawan na ito bilang resibo sa pagiging isang ina sa naging bunga ng pagmamahalan nila Mengay and Tisoy. Kaya naman binabati natin ng Happy Father's Day, advance Happy Father's Day, Richard Fockerson Jr. And speaking of Richard Fockerson Jr., gamit na ni Alden ang kanyang tunay na pangalan bilang direktor ng pelikulang Out of Order na pinagbibidahan mismo ni Alden Richards and Heaven Peralejo, kasama rin si Noni Buencamino. Produced by the collaboration of Viva Films and Myriad Entertainment. A courtroom drama, murder, frame-ups, father and son rivalry, iikot ang story. A bungling young attorney must defend his strange father, a celebrity lawyer accused of gruesome murder, while facing off against his brilliant ex-girlfriend, a public prosecutor. In his quest for justice, he'll delve into a world of shattered dreams, fractured relationships, and the long shadow of corruption. Ito ang malalim na buod ng storya. Panahon na kaya ito na makawala si Alden bilang pambansang pakilig o maaaring meron pa rin kahit konti lang. Kasama rin ng story, mukhang kaabang-abang ang pelikula na ito. Nakauna-unang idinirect mismo ni Richard Reyes Fockerson Jr. And take note, screenwriter din si Alden itong naturang pelikula na mapapanood sa Netflix. Pero bago yan, sasabak muna ang Out of Order sa DANAP, the third Danang Asian Film Festival, Contest Film Asian in Conflation Films, sa June 29 to July 5, 2025. Kaya naman ating abangan at malaman ang batikang aktor ngunit bagong direktor ng sarili niyang pelikula. Kung gaano ba talaga kahusay na direktor si Richard Fockerson Jr. na sabi nga ng kanyang mga co-producer and co-actor na mahusay si Alden bilang direktor bukod pa sa husay bilang aktor. At syempre, hindi malilimutan ang pagiging mabait at generous nito sa mga co-actor and staff ng pelikula. Abangan natin kung tuluyan na bang nakawala si Alden Richards
sa anino ng pakiligimik na masasabing isa sa mga dahilan kung bakit dumanas muli ng depression si Alden sa taong 2024. Kaya pala matatandaan na last April 16, 2025, ipinost ni Alden ito sa kanyang Twitter. Surround yourself with people who value your worth, ang sabi ni Alden. Sa pag-amin ni Alden sa pagkakaroon ng depression last year, 2024, mababalikan mo kung bakit meron siyang ganitong sinasabi sa kanyang social media account. Ibig sabihin, may mga tao siyang nakasama ng year 2024 na hindi binigyan ng kahalagahan ang halaga ni Alden na pwedeng maging dahilan ng dark side of life ng isang tao. Kadalasan sa mga artista nagkakaroon ng ganitong pagkakataon na pwedeng nagmumula sa kontrata na kanilang pinirmahan na kasama ang personal na buhay kadalasan. Bawal mag-asawa or magpakasal habang nakakontrata. Bawal mag-anak or magkaanak. At kung antimano, married na at may mga anak, bawal ipaalam sa madla. Kaya kapag ganitong kondisyon sa kontrata, kailangan mong sundin or sumunod sa management sa kung anong ipagawa sa'yo, kahit labag pa ito sa kagustuhan mo. Kaya matatandaan na sinabi ni Alden noon na sila nakakahon, na kailangan sumunod sa kung anong ipagawa sa'yo. At sabi nga ni Maine Mendoza noon, sa isang tanong na medyo personal, hindi niya pwedeng sagutin dahil mawawalan sila ng trabaho ni Alden. At kung lumabag man ang artista sa kontrata, ibang usapin na yan. Nasa pag-uusap na yan between the management at sa artistang involved. Kaya kadalasan, kapag nakatapos ka na sa kontrata, tsaka ka palang magiging malaya. At kung dumating man ang kalayaan na yan ni Alden, hindi rin naman ganun kadali ang pag-amin sa kung ano man ang totoo sa personal na buhay nila Alden and Maine. Lalo na at may sarswela pang nagaganap sa buhay ng Aldab. Sa totoo lang, ang sarswela na ito sa pangyayari sa buhay ng Aldab ay malaking usapin dahil lahat ay involved. Ang kagandahan lang, hindi nagpatuloy ang pamilya ni Alden na sumama sa ganitong sistema. Kaya naman bago pa dumating sa malalang parte ng sarswela, ipinakita na ni Daddy Bay na kasama nila si Maine sa kanilang buhay bilang asawa ni Richard Jr. at ina ng kanyang mga apo. Kaya nga manugang ang tawag ni Daddy Bay kay Nico Menday Pokerson at anak sa pag-post niya na ito. At syempre, balae ang tawag niya kay Tatay Teddy na ama ni Nico Maine, na siyang nagbigay ng karapatan kay Richard Jr. na makapagmano sa kanya. Nasabi nga ng kanyang mga anak at naging manugang. At syempre, si Tatay Teddy mismo na pumapayag lang siyang magpamano kapag asawa na ng anak niya. At dahil binigyan na niya ng karapatan si Alden na makapagmano sa kanya, ibig sabihin legit na asawa ni Nico Menday si Richard Pokerson Jr. Ang mga bagay na yan ay mismong nanggaling sa bibig ni Tatay Teddy nang sabihin niya sa kasal mismo ni Colleen, ang kapatid ni Maine. At ang mga larawan at pag-post ng mga ito ay legit na resibo na si Daddy Bay mismo ang nagbahagi. At kung hindi man sa ngayon matapos-tapos ang sarswela, meron oras para dyan. Nandyan naman si God. Hintayin lang natin ang perfect timing para dyan. Ang importante, hindi na kayang burahin ng sarswela ang mga katotohanan na nauna na rin naman nilang ibinahagi. At tandaan din po natin na mismo ang Double Cards, si Maine Mendoza mismo at si Master Henyo JDL ang nagsabing hindi totoong ikakasal si Maine at chismis lang yon sa harap mismo ni Alden Richards. Kaya kung ano man ang ipinakita nila na pangyayari na naganap sa tuktok ng bundok sa Baguio sa panahon ng Bagyong Egay, nauna na rin nilang sinabi na hindi yun totoo. Sa kanila mismo yon nanggaling. Kaya naman, good vibes lang po tayo magka-non-stop. Salamat po sa lahat na nag-comments at sa lahat po ng buong pusong nagmamahal at sumusuporta kay Alden and Maine. Salamat po sa lahat ng subscribers. Shout out po sa inyong lahat. Thanks and God bless everyone!
Salamat po sa lahat na comment. Shout out po sa inyong lahat. Sorry po, hindi ko na po kayo iisa-isahin. Sobrang dami po ninyo. Patunay lamang po ito na talagang lumalakas lalo at sumisigla ang buong fandom sa ganitong pagkakataon. Salamat po sa inyong lahat. Aldab lang ang malakas. Hangad ko po ang magandang kalusugan para po sa inyong lahat. Salamat po Aldab Nation and true-blooded Aldab Nation. Thanks, stay safe, and God bless everyone!